Let's get straight to the topic. Tirahin na natin to. Hindi lang panalo at pagiging top seeded sa grupo ang target ng Gilas Pilipinas. Well, mamaya na nga po yung second game ng ating Gilas Pilipinas kontra to sa koponan ng Guam. Dito naman sa home court natin sa Pilipinas. Na mas dapat itodo pa ng Gilas Pilipinas yung laro mamaya. Bago pa nga itong laban, galing sa impresibong panalo itong Gilas Pilipinas kontra rin to sa Guam. Na sa mga oras ngayon, siguradong tangan ng Gilas yung momentum tsaka yung kumpiyansa talagang mataas. Ikaw ba naman tambakan mo yung koponan ng Guam ng 40 mahigit? Na ito pa talaga yung pakay at inaasinta ni Coach Tim Cone. Aside dun sa panalo at top seeded sa grupo, ito yung quotient points na kailangan mas mataas yung makukuwang quotient ng Gilas Pilipinas kumpara sa mga koponan sa kanilang bracket. Kasi ito nga yung magiging deciding factor ng FIBA kapag nagkatabla-tabla yung mga koponan. Isa rin paraan yun para mag-decide ang FIBA kung sino talaga yung top 1, top 2, top 3 hanggang 4. And for the benefit of our Gilas Pilipinas, kapag naipanalo nila majority of their game, then maging top seeded sila sa kanilang grupo. At kung usapan naman ay quotient system, kung ang Gilas Pilipinas ay makakakuha ng pinakamataas sa quotient system, siguradong mas magiging madali sa ating Gilas Pilipinas yung the following step. Posible kasing makalaban mo yung mga nasa ibaba ng standing sa next round. Syempre makakaiwas ka pa sa malalakas na koponan sa kabilang bracket. In short, yung lahat ng nasabi ko, pag na-accomplish ng Gilas Pilipinas lahat yan, na medyo may kadalian na yung mga susunod nilang laban. Na alam din natin na meron pang New Zealand Tall Blacks at Australian Boomers na medyo 50-50 yung laban na yan. Either pwede tayong matalo or manalo. Na itong magiging laban mamayang gabi, dapat itodo pa at talagang all out ang ating Gilas Pilipinas. Lumalabas kasi yung dalawang laban ng Gilas Pilipinas kontra Guam ang pinaka-importante at magiging deciding factor sa kampanya ng Gilas Pilipinas patungong FIBA World Cup at ganun din sa Olympics.